Okay. Nandito naman ako sa table nito na mataas lang ako ng konti. Ayan. Pampano lang po yun. Introduction lang, pampalakas ng loob. Ayan po. Kasi po, tama po, lahat yung mga tumatayo rito ay hindi nyo sila maiwasan na kabugin. Ayan po. Ako po, aminin ko sa inyo, kagabi pa, para bang, 2 weeks before, 2 days po, 3 days na, masama yung timpla ng katawan ko eh. Pero magana naman ako kumain ng biskuit, gano'n. Pero hanggang kanina po, laban ako po kami doon, kasama ko yung apo ko. Sabi ko, Lord, ano yung nangyayari dito sa tiyang ko? Kaya sabi ko, espiritu ng sakit, get out in my stomach in Jesus' name. Alam po, kaya po, ngayon naramdaman ko, para bang, hindi para bang, na-release po yun sa biyaya ng Panginoon. Kaya, nandito po ako sa inyo, aminin ko sa inyo, yung 3 araw hanggang ngayon, hanggang kanina, dala-dala ko pa yung masama yung timpla ng aking katawan lupa. Even though na magsasalita ako rito, masaya ako, nakakita ko kayo. Sana wag ako lumakpas sa oras. Kung lumakpas man ako sa oras, patawarin niyo ako. Kasi pag may nararamdaman ako, lalo akong masisigla nagsasalita eh. Kasi po, ang mensahe ng Panginoon po, sa gusto po natin, ano po ito eh, pagkahanda yung puso mo, yan, inihanda ka lagi ng Panginoon. Ganun po yun. Kahit yung nag-aaral po kami sa Bible School, I tried na mag-aaral po sa Bible School in 6 months. Salamat sa Panginoon. Meron pong kapatid sa Panginoon. Siya po yung nagpinas sa pag-aaral ko. But I told her, sabi ko, susubukan ko. Pagka ang tinuturo sa Bible School, the same sa tinuturo ng Pastor Papa sa church. At kung hindi ko kakayanin, yun ang kondisyon ko sa sarili ko sa Panginoon. Kung hindi ko kakayanin, Lord, bago pa mag-blackout ang sarili ko, it's better for me na umatras po. Okay. Habang nasa Bible School po ako, nangyayari po, lumalaon, ang pag-aaral po, lumalalim unti-unti. At sinabi nga doon sa Bible School, yung mga first year college, kasi hanggang 4th year college po yun, yung mga first year college, sabi doon sa compound po noon, matatalino. Hindi ko alam, kaya pala ganon, nabasagan yung aming section na yon na first year college sa Bible School. Hindi ko alam, yung nagtuturo pala sa amin, director pala nung school. Kasi dinikdik ho namin ng tanong. Pinaikot namin ng tanong, at doon ko naintindihan later on, yung teacher pala namin, yung professor pala namin, director ng Bible School. Wow. Nagulat ako. Nakakapagtaka. Ito maganda. Itong mga pastor nito, alam niyo yung mga pastor ganyan eh. Lalo na nag-aaral, lalo na gusto magtapos ng pastor. Nakita ko, sama sinabi ni Pastor Pape. Alam niyo, marami ako natutunan kay Pastor Pape. Sayang eh. Kinuha siya ni Lord eh. Kaya, eager na eager kasi ako every time na magsasalita si Pastor Papa. Okay. Marami ko akong na-pick up kay Pastor Papa. At yung mga pastor doon sa Bible School, habang nakasalak pa sila sa pathway, papunta po doon sa library, yun pala, hindi ko alam, meron pala silang agenda na inaabangan ako kasi sa lahat na nag-aaral sa Bible School doon, kakaiba yung pangalang Jewels. Amen? Ngayon, that time, usong-uso yung teleseryeng Jewels in the Palace sa GMA, Channel 7. Nakot niyo po ba yun? Uy, maraming nanonood ng GMA teleserye na Jewels in the Palace eh. Kaya mga galit, hindi ako mahilig sa ganun teleserye. Kasi kung napanood ko, masimula pa, alam ko na katapusan. Well, okay. Habang nakasalak pa sila ron, kumbaga, hindi ko alam, kumbaga, parang wanted na ako. Kumbaga, na-blacklist ako sa school na yon. Blacklist ako sa school dahil nga, doon sa kakaibang pangalan ng church. Pagkalabas ko po ng library, sinabi niya
Hinarang po ako ng mga pastor na yon. Sabi sa akin, Pastor, ba't kayo nagmamadali? Nakayuko kasi akong ganyan eh. Nagmamadali. Sabi na, may hinahanap ba kayo? Wala. Sanay kasi ako nakayuko. Kasi ayoko kayong maistorbo. Kasi nag-aaral kayo dyan sa pathway. Ay, hindi po, Pastor. Sadya namin inabangan kayo. Sabi ko, naku, sa loob ko. Ano ba, atin? Ano ba kasalanan ko sa inyo? Wala po. Magtatanong lang po kami. Sabi, anong church kayo? Jewels. May nag-comment doon. Ano yung Jewels in the Palace? Alam nyo, sabay-sabay sila naghalakpakan, nagtawanan. Ako, ginawa ko, diretso ako papababa. Paalis nyo. And then, narinig ko, sabi nitong ibang pastor, sungit pala ng pastor na yon. Suplado pala yung pastor na yon. So, nakarating ko sa ibaba, doon sa kantin. Meron isang matanda doon sa kantin, matanda na. Ako lang po, hindi po ako nagyayabang. Sabi niya, sa lahat na nag-aaral dito sa campus nito, ikaw lang ang nakita ko na nagmamano sa akin. Wow! Di ba ang ganda? Kasi dala-dala natin si Jesus Christ eh. Bakit? Colossus 2:6-7, yaman tinanggap niyo si Kristo Jesus bilang inyong Panginoong tagapagligtas. Siya'y na kasama niyo. Okay. Tapos, kayo ba, pastor, ano ba pangalan church niyo? Sabi niyo matanda. Ganito po. Nala, pastor, kayo pala yung sinasabi doon sa library, sa pathway na suplado at masungit. Opo. Bakit po? Sinabi ko doon sa kantin na yon na matanda. Kasi pinagtawa nila yung pangalan Jewels. Dapat to magsisi sila ng kasalanan sa Diyos po. Bakit po, pastor? Ano ba kahulugan ng jewels? Kasi yung mga pastor doon, sinabi, jewels in the palace, inusulto nila si Jesus Christ. Sabi gano'n. Sabi niya, pastor, prangka kayong magsalita. Pagtatanggol ko yung pangalan ng Panginoon, hindi yung church. So, pangalan ni Jesus Christ yun eh. Jewels. Jesus, exalted, wonderful, eternal Lord and Savior. Hala, sabi nitong sa kantin, aba, kamangha-mangha yung pangalan ng church nyo. Sabi ko, salamat sa Diyos, purihin ang Panginoon. Pastor, sinasabi na mayabang kayo, sungit nyo, pero hindi nakikita ko, very humble kaya kayo eh. Kasi imagine, ulitin ko, kayo lang, lahat ng mga estudyante rito, kayo lang po yung nagmamano sa akin. Sabi ko, baka hindi naman, baka tumangos ang ilong ko niyan, kako. Hindi, totoo po yun. Hindi na kontento yung matanda, niyakap pa ako, wow. Yakap ng isang ina. Ramdam na ramdam ko yun. Okay. Nakakagulat po. Pinatawag po ako doon sa office. Hindi ko alam, director po yun. At hindi ko rin alam, yung pala magiging teacher namin yung panahon na yun. Opo. Kumbaga, ni one-on-one ako nung director na yun eh. Na lalaki po. Sabi ng ibang mga pastors doon, babae man o lalaki kasi may ibang bayan, may nanggagaling nagkarlan, San Pablo, Bulacan, Cavite, ayan po, Pangasinan, Antipolo. Sabi niyo, lagot si pastor. Sasabunin si pastor, ma-office si pastor. Ako naman, kalma lang ako, ayan. Tapos, sabi, tinanong po ako ng pastor, ang tanong, katulad yung tanong doon sa kantin, anong church kayo, pastor? Ganito, ganon. Sabi niya, asungit niyo raw. Suplado raw kayo. Totoo po ba yun? Hindi po. Sila lang merong comment na ganon. As a Christian, as a pastor, hindi kailangan ikaw magmasungit sa mga kapatid sa Panginoon po. Kahit na ikaw nga meron kang nararamdaman o may problema, hindi mo kailangan. Pag gano'n yung director, bakit ka ba pinagtawanan? Kasi po pinagtawan na si Jesus Christ eh. Gaya ng tanong niya, ano ba pangalan ng anong church kayo? Sinabi niyo kanina, Jewels po. Ang kahulugan ng Jewels ay ganito, ganito, ganito po. Alam niyo, sabi ko nga doon sa kantin, dapat to magsisi sila ng kasalanan sa Diyos, kay Jesus Christ. Why? Kasi ininsulto nila si Jesus Christ.
Hindi ako kalaban nila, pastor. Si Jesus Christ ang kalaban nila. Naging green-minded sila. Kaisipan na lamang, pakikipagalit, laban sa Diyos. Romans 7:8 po. Sabi niyo, huwag kang mag-alala, pastor. Hindi kilabutan ako sa pangalan ng church niyo. Sabi niyo, huwag kang mag-alala, pastor. Kakampi mo ako. Kaya na lumabas ako. Iba-ibang marinig mong sa mga Bible student doon. Ginawa ko, nagdrama ako, nakayuko lang ako. Sa loob ko, kayo kaawa-awa, hindi ako. Takot-takot na sermon na abutin nyo. Tapos kasi tinanong ng director niya, sino ba mga pastor doon? Marami po pastor, yung mga graduating pastor doon, especially. 4th year, 3rd year college po. Huwag kayong magagalit. Napansin ko ho, patawarin ako ng Diyos. Karamihan pala nag-aaral dito ng mga pastor may yabang. Ramdam na ramdam mong espiritu yan. Pastor, pagka kayo spirit lead, dahil sa Bible School, ang aking alam, hindi kailangan man's lead, kundi spirit lead. Tama po ba, pastor? Oo. Ramdam na ramdam mo yun. Doon lumabas yung totoo na marami talagang comment mula sa matataas na ngasiwa ng school na yon, doon sa mga nag-aaral na mga pastor, 3rd year at 4th year college. Samantalang daw yung mga 1st year college, 2nd year college, sila yung mga section na very mapagpakumbaba at napakatahimik at matatalino raw. Sana hindi ako naging kasama doon sa matatalino. Dahil low grade po ako, 75 ang average ko when I was in high school. Yan. Okay. Kung napasin niyo po, maagang nakaplug na po dyan yung ating pag-aaral. But anyway, kung nandyan na po kayo, yan po. Medyo talagang nailang ako sa lamesa. Lord, patawarin mo ko. Yan po. Alam niyo po ba, habang ginagawa ko yung message, eto na, kasi po doon sa lamesa sa bahay, iyak na naman ako eh. Naging lugar ko yon doon sa lamesa ho namin. Yes, may nakarating na po doon sa bahay iba mga kapatid. Number 1 niya, Sister Leti po. Every time na nagsusulat ako doon, every time na kakain, mag-aamusta sa umaga ng kapimbara ko, na walang tinapay, na walang panghugas, yan po. Nakakatuwa sa Panginoon. Umiiyak naramdaman ko, umiiyak. Hanggang sa umiiyak na ako sa Panginoon. Ang sarap pala yung nagpe-pray ka ng gano'n, na walang abala, tapos humble ka sa Panginoon. We ask your forgiveness to God. Talagang sasabihin mo, ibabalik mo kay Lord, napakabuti mo, yung pag-ibig mo ay tapat at sagana, na walang pag-iimbot. Alam nyo, napapaiyak na lang ako. Okay, habang inihanda ko, sinusulat ko po yung message po. Nakakatuwa ang Panginoon. May hinahanda namang ibang, eto po, para bang isang tula na walang kaalam-alam, walang kabog-abog. Bigla na lang dumating. Tapos nagkataon, pinarimay sa akin ng Panginoon, may isang awit. Kaya sabi ko kay Lord, ano nakakaugnay dito? Tapos bigla niyang pinariman yung isang awit po. Ito po, mamaya po. Kung mamarapatin niyo po. Isang awit lang po. Pwede po ba? Pero before that, ito po yung sinulat ko. Kung kulang, dagdagan niyo na lang po. Ito po, parang isang tula ito eh. Sa bawat yugto ng ating pang-araw-araw na buhay, marami tayong pagdaraanan sa ating buhay. Pangit o maganda. Madilim na pangyayari na parang bang hindi ka makahilagpos o makawala sa tali ng mga pagsubok sa buhay na iyong pinagdaraanan. Napakiwari mo ba ay wala kang magagawa sa iyong sarili dahil sa higpit ng tali na iyong pinagdaraanan na napakahirap makakalas. Ang totoo, hindi tayo accepted
pag dumating ang ganitong pagsubok sa buhay. Tandaan natin, maglalakbay tayo sa mundong ito na hindi may iwasan na daraan tayo sa lubak-lubak na daan ng pagsubok sa buhay. At gamundo man na problema, ngunit sa dulo niyon ay kapatagan. Christian, matatagpuan natin ang tunay na kapayapaan at ang daan ng kapatagan. Kapag si Kristo Jesus ay naghahari sa puso ng bawat tao. Ano man ang kanyang pinagdaraanan sa buhay, gaano man to kahirap o kabigat. Matthew 11:28. Sabi po ni Jesus Christ, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahirapan at nabibigatan luba. Inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingan. Purihin ng Diyos. Yan po. Ito po isang awit related po. A cappella po, Ito po yung matagal na pong inawit to. In the year 1980s po. Ito yung pinarimay sa akin ng Panginoon. Praise God, tulungan nawa ako ng Diyos sa boses ko. Yan. Ang buhay minsan lamang nagkaroon ng kulay at liwanag. Malasin mo ang kagandahan ng buhay na inihatid ng may kapal. Tanging siyang daan, siyang buhay at siyang katotohanan. Si Kristo ang tanging pag-asa at siyang patnubay sa ating daan. Tadhana ay kay lupit, kay raming luhat pagtitiis. Dahil sa kanyang pag-ibig, ligaya ang tugon sa hinagpis. Tanging siyang daan, siyang buhay at siyang katotohanan. Si Kristo ang tanging pag-asa at siyang patnubay sa ating daan. Tadhana ay kay lupit, kay raming luhat pagtitiis. Dahil sa kanyang pag-ibig, ligaya ang tugon sa hinagpis. Sa hinagpis, tanging siyang daan, siyang buhay at siyang katotohanan. Si Kristo ang tanging pag-asa at siyang patnubay sa ating daan. Si Kristo ang tanging pag-asa at siyang patnubay sa ating daan. Purihin ng Diyos. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po, kasama sa buhay natin yan. Aminado ako dyan dahil isa ako sa natumbok ng mga pagsubok sa buhay at problema. Hanggang ngayon, tinitiis ko pa yung sakit po. But praise God.
At salamat doon sa mga kapatid na pinarating sa akin. Salamat po doon sa mga prayer nyo. Talagang hindi ko talaga maintindihan. Sensya na kayo, emotionally talaga ako. Mababaw ang kalooban ko. Lalo na pagdating sa pamilya. Lalo na sa Panginoon. No? Kasi kung hindi siguro ako tinawag ng Panginoon. Kasi may tinawag akong Panginoon, alam kasi ng Diyos, gagamitin niya ako sa kanyang kalooban at kaparaanan. Kaya purihin ang Panginoon. Okay. Ang ating pag-aaral po ngayong umaga ay matatagpuan po sa Hebrews 11, 1-13. Yan po. Kung nandyan na po kayo, ayan. Hiniling ko po na tumayo kayo bilang pag-alas salita ng Panginoon at sabay-sabay po nating basahin ang salita niya. Ayan, purihin ang Diyos. Salamat po. Hebrews 11, 1-13. Teka po. Okay, sundan po natin sa chapter 1 and verse 11. Kung nandyan na po kayo, okay, sundan nyo lang po. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan. Tungkol sa mga bagay na hindi nakikita, kinalugdan ng Diyos ang tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Verse 3, dahil sa pananampalataya, naunawa natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita, ginawa mula sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sa verse 4 po yan, si Abel ay nag-alay ng mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kininalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Verse 5, sa pananampalataya si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ng sanlibutan, ngunit si Noe ay binilang sa matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Verse 8, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham na siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain na pinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang pinangako sa kanya. Mga toda at naging tirahan niya, gayon din si Isaac at si Jacob, na tumanggap ng ganun ding pangako. Sapagkat umaasa si Abraham ng isang lusod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Verse 11 po, dahil sa pananampalataya si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't sa isang taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula isang lahi na maging sindami ng bituin sa dagat, sa langit po, at nang di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Verse 13, silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo
at itinuring na natanggap na nila. Kinilala silang may dayuhan lamang sa pangingimang bayan dito sa lupa. Tayo mag-pray. Nagpapasalamat kami, Amang Banal, sa mga oras nito na muli magsasalita ka sa aming kalagitnaan. Tulungan mo kami na maunawa namin ang mga salitang ito at mapagpala po spiritually ang bawat sa amin. Kung maaari, kung kalooban mo, hindi lang pagtuturo, sawayin mo kami sa pagsasalain, Panginoon. Dahil ito na nga, Diyos, ang salita mo ay siyang pagkain na aming mga kaluluwa, na siyang sumasalamin sa pang-araw-araw ng aming pamumuhay sa mundong magulong ito. Bless mo mightily ang pagkakataon nito ng papahayag ng karunungan ng iyong salita at sa iyo namin ibabalik ang pinakamataas na papuri, pasalamat sa pangalan po na iyong bugto na anak na si Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po. Makakupo na po kayo. Ang ating tema po ng pag-aaral ay faith, pananampalataya. Ayan po. Sa verse 1 and 2, sabi po rito, verse 1 muna po. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Yan. Kailangan pala may pananampalataya, no? Para yung mangyayari, o gusto mo, o nais mo, o ano man yung plano mo, na inaasahan mangyayari. Ang sikreto po, kailangan ikaw ay mayroong pananampalataya. Kanino? Sa tao? Sa asawa? Hindi. Kundi sa Diyos. At iyon ang sikreto para makamtan mo yung iyong ninanais o iyong inaasahan. At manindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Verse 2 po. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. And I believe, even this time, alam ko po, tayo po, bilang mga Kristiyano, na nandito ngayon, kinalulugdan tayo ng Diyos. Why? Kasi mahalaga sa atin ang unahin ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Mabilis po ba yung aking pananalita? Ayan po. Ganun po. Yung katwiran ng Diyos ang ating sinusunod. Ayan. Faith, pananampalataya. Sa Hebrews word po ay, ang meaning po ito ay emuna. Ayan po. Sa Greek naman po, words ay ng faith o pananampalataya ay pistis. P-I-S-T-I-S. Pistis. Yan po. Ang kahulugan naman po ng pananampalataya, pakinggan niyo po. Complete trust or confidence in someone or something. Sa Tagalog po, kumpletong paniniwala o kumpiyansa sa kaninuman o sa anumang bagay. Amen? Yan o. Yun po yung kahulugan ng pananampalataya. Alam niyo po ba, nahihirapan ako rito pagdating sa relevant. Apakahirap po. Hindi ko alam kung ano yung magiging relevant ko rito. One day muna pinalipas ko. Para ako si Marta nag-abala sa maraming bagay. Tapos po, habang may ginagawa ko, merong sinabing Espiritu. Why don't you try na bigyan halimbawa to sa relevant mo ganito. Ganito po pinarating ng Panginoon. Meron pong bata sa lansangan, yan po. Kung makikita nyo dito sa atin sa Marikina, napakagandang lugar, malinis, maayos. Meron ng bata sa lansangan, halos doon siya naninira sa bangketa. Inaabot po siya ng gabi ron, pagkagabi, nilalamok po siya at giniginaw. Pagdating naman ng umuulan, nababasa po siya. At ganun lagi ang nangyayari sa kanya. Dahil itong batang ito ay nahihirapan doon sa kanyang kalagayan dahil nga tinitira niya ay bangketa. Secure naman siya doon sa aksidente, pero sa physical na kalagayan, nahihirapan doon talaga siya. One time, ginawa nitong batang ito ay naglakad-lakad, tapos doon sa poste, nakita niya na nakalagay doon, John 3:16, may araw pa. So, itong batang to, ginawa niya, sinundan niya yung arong yon
At nagkataon naman, bago po gumabi, ayan, nakita niya yung araw na yun. Kasi parating na naman yung ulan eh. At sinundan nga po niya yung araw. Nakita ng bata, yung araw yun, habang binabagtas niya yung daan, nakasalubong niya itong police enforcer, tinanong niya yung police, saan po ba matatagpuan si John 3:16? Tapos sabi ng police, ayun, nakita mo doon sa sulok, may John 3:16. Tapos, ibig sabihin nyo, dahil ganun araw, kumanang ka. Tapos, meron din araw doon, kumaliwa ka. Alam nyo, dahil yung bata, sa kagustuhan na hindi niya na maranasan yung mga pinagdaraanan niya doon sa bangketa, na nilalamok siya, pagkagabi, pagka umulan, nababasa siya, talagang pinursi niya yun. At pagdating niya roon, sinundan niya, kumatok siya. Binuksan yung pinto. Alam niyo, sabi ng bata, ang bait niyo John 3:16. Dahil yung bata, gusgusin, talagang taong grasa ang dating. So, ginawa nitong may-ari ng tahanan na isa palang matandang babae, pinapasok siya. Sabi uli ng bata, ang bait ni John 3:16. Tapos po, ginawa nung matanda, sabi sa kanya, sa bata, alika, paliliguan kita. Tapos, papalit ka ng baro, pagkatapos kumain ka. So, pagkatapos maligo, habang naliligo siya, kumuha ng baro yung matanda. At sabi niya, ang bait niya John 3:16. Na makabusiness siya, na pagkalabas niya doon sa palikuran, nakita niya doon sa lamesa, nakahahay na ang pagkain. Sabi niya, ang bait niyo John 3:16. Dahil sabi ng matanda, kumain ka na dyan. At yung matanda, habang kumakain yung bata, sabi ng matanda, sandali. Hintayin mo ako. Mananalangin muna tayo kay John 3:16. So after na-pray sila nung matanda at saka yung bata, sabi nung bata, first time na narinig ng matandang babae, ang bait po pala ni John 3:16. Sabi ng matandang babae, oo. Ang tanong ng bata, sino po ba si John 3:16? Kayo po ba yun? Ay, hindi. Yung Diyos, si Kristo Jesus. So, naintindihan ng batang yun. Siya pala si John 3:16. So, mula noon, hindi na naranasan ng batang ito yung nahirapan siya sa kalye o sa bangketa na lalamukin siya o mababasa siya pagdating ng tag-ulan. Kaya po rin ang Panginoon. Kaya, okay. Nandito na po tayo. Tatlong bagay lang po na mahalaga pagdating sa pananampalataya. Una po, mahusay ng paglilingkod at pagbibigay para sa Diyos po. Yung po una, excellent service and giving to the Lord. Hallelujah. Yung kayo po'y narito, mahusay na paglilingkod sa Diyos po yan. Why? Kasi naging pagpapala kayo at kalakasan kayo sa mga kapatid na hindi nyo alam, hindi natin alam, pare-pareho natin hindi na alam na meron palang pinagdaraanan sa buhay. Once na nakita kayo, eto sila. Eto siya. Nagiging matatag, malakas. At para bang walang pinagdaraanan sa buhay? Because dahil sa mahusay niyong paglilingkod, naging blessing, pagpapala kayo sa mga kapatid. Ang totoo, pagka hindi ka dumalo, namimiss mo yung kapatid. Pagka dumalo ka, yan. Whether you like it or not, dadalo ka sa pagtitipon ng pananambahan sa Diyos kasama ng mga kapatid. Mahusay na paglilingkod yan. Nandiyan po ba kayo? Amen? Palakpakan natin ang ating mga sarili. Praise the Lord. Hallelujah. Excellent and serving to the Lord. Ayan po. In Hebrews 11:4, sinabi po rito, verse 4 po, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay naghandog ng alay ng mas mabuting handog kaysa sa inhandog ni Cain. Ayan po. Kumbaga, the best na handog po yan. Kanina, sinabi nung tagapanguna, pagdating po sa offering, masaya ba kayo nagkakaloob sa Diyos? Kung kayo nalulungkot, huwag na kayo magbigay. Dahil in the eyes of God,
tinatakpo niya yung mga taong masayang nagbibigay sa Panginoon. Serving to the Lord yan. Excellent serving and giving to the Lord po yan, mga kapatid sa Panginoon. Why? Ginawa niyo yan, hindi para sa church, kundi naging channel of blessing kayo para sa church. Pero higit sa lahat, mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, ginawa niyo yan dahil para sa Panginoon po. Amen? Praise God. Hallelujah. Okay. Kaya naman si Abel ang kinilalang matuwid ng Diyos na tanggapin ang kanyang handog. Yan. Commended. Commended po si Abel dito. Commended as a righteous man. Yan. So, mahalaga pala, pagka ikaw mahusay na naglilingkod sa Diyos, sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, at natutunan mo sa iyong pananampalataya sa Panginoon na nagbibigay ka ng mga handog mo, na masaya ka nagbibigay sa Panginoon, commended ka sa Panginoon. Matuwid ka sa Panginoon. Sabi po rito, ulitin ko po, ano ba yan? Nasaan ka na? Hello. Matuwid ka. Ayan, matuwid ka po na nagbibigay ng handog mo sa Panginoon. Part po yan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, huwag kayong mag-aalala kung kayo ay natatapesan ng konting halaga. At ito, maraming pagkakataon ng mga sinasabi ng mga missionary. Ako po, isa sa mga binibigyan ko laging din ng topic po yan, na nasa mission work po ako. Kasi po, doon sa tapat ng chapel, meron po doon talbos ng gapang na kamote, kahoy. Ay, kamoting baging. Sabi ko, penging talbos para sira ulo ko, kinakausap ko yung talbos ng kamote. At para naman, tapos umusbong ka ng marami. Para man lagi kang, magbibigay ka, huwag ka maramot. Sabi ni isang kapitbahay, nagulat ako, Pastor, bakit po? Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Bakit po kayo sigaw na sigaw? Sino kinakausap niyo, Pastor? Yung kamoting kahoy. Sabi ko, nangingi ako, magbigay siya para maraming mapagpala. At umusbong siya, mas marami pa. Pastor, kaya pala, pag nagtaka kami, naubos yung talbos, pero ang nakikita ho namin, ang daming usbong, yung inilisan yun isa, nagiging 5, ang binibigay na usbong ng kamoting baging. Kaya mga kapatid, huwag kayo mag-alala. Every time nagbibigay kayo sa Panginoon, dahil ibabalik ng Diyos, sobra-sobra pa para sa inyo. Why? Kasi meron kayong pananampalataya sa Diyos. Second, anak kayo ng Diyos. Pangako niyan, hindi niya kayo pababayaan. Okay. In 2 Corinthians 11:6, sabi po rito, sabi po ni Pablo rito, maaring hindi ako mahusay magsalita. Ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Pinatunayan ko ito sa inyo sa lahat ng bagay at pagkakataon. Why? Si Pablo po, naranasan niya na habligin siya ng mga sundalo Romano, naranasan niya magutom, naranasan niya mahirapan, naranasan niya mapagod. Christian, lahat po tayo daraan dyan. Pero ang pinatatanong sa atin lagi ng Panginoon, sa kabila ng ganyan, kailangan, nandun ka pa rin, naglilingkod ka sa Panginoon. Nandun yung tapang mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Nandun yung buo ang loob mo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga na isang kapatid, hindi siya nakakarating doon, hindi niya alam. Pero sa biyaya ng Panginoon, ginabayan siya. Kaya blessing sa kanya yun. Yung isang hanap buhay na yun. Ganun po. Laging, tandaan po natin, sa pananampalataya, laging una ang Panginoon sa buhay natin. Ayan po. Okay. Dahil si Apostol Pablo ay mahusay siyang mangaral. Yung inyo pong mga patotoo sa Panginoon, pinatotoo niyo si Jesus Christ, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mga pagpapala, at higit sa lahat, ang pagliligtas ni Jesus Christ sa buhay niyo, idinideliver niyo to sa ibang mga tao. Mahusay na paglilingkod dyan. Excellent serving. I remember kahapon po, dahil masama timpla ng katawan ko, pinili ko maghanap buhay.
para may pambili ako ng bigas. Ganun eh. Para may pambili ako ng ulam. Okay. Yung isa, sabi ko, Lord, uwi na ba ako? Pero gusto ko, Lord, may masakay pa ako isang passenger before I leave this place sa market. Without knowing, hindi ko inaakala. Nagkataon, alam niyo binigay ni Lord? 2 passenger. Wow. Sabi ko, wow, himala. Sabi ko, 2 magkasunod na pasahero. Hindi ko alam kung sino unahin ko. Sabi ko, doon sa isang kasama ko, Brad, ikaw na magsakay dito sa hapon. Sukay natin niya, itong hapon na ito. Sabi ng hapon, why, Roger? Salita nga po na namimilipit sa Tagalog. Sabi ko, sorry, may kausap na ako, kako. Oh, really? Yes. Kausapin mo siya. Oh, never mind. Okay lang. Tapos so yun ang inuna ko, sabi ng babae, hindi, okay na ako, Kuya Roger, siya na lang atid mo. Kasi foreigner yan, hindi po, magkababayan tayo. Kayo una kong nakita bago siya. Kasi hindi ko po alam, nasa likod ko siya. Ganun ba? Opo. Alam niyo po ba, nag-uusap kami, hindi ko alam na siya pala isang leader dyan ng Christian dito po sa Tanyong. Nag-uusap kami, Corpus for Christ siya, Catholics, nag-uusap po kami, marami siyang tanong. At sinabi ko sa kanya, sa panig ako pumunta, nakakatuwa ho. Lalo na kung may nakikita akong mga tao na sumisimba sa Panginoon, nananambahan sa Diyos. Di ba nakakatuwa? Bakit? Alam niyo po ba, inuuno nila ang Panginoon. Sabi niya, Pastor ka pala. Opo. Bakit yung ibang mga pastor, kung magsalita, ay ganyan na lang ang paninira? Sabi ko, depende kung ang basihan ng kanilang pananalita ay mula sa scriptures, yung salita ng Panginoon. Masakit po yun, pero totoo po. Kasi itinutuwid o tinatama yung pananampalataya. Ito maganda. Pastor, pwede ba kayong magsalita sa amin, mag-guest speaker? Hindi ba blessing yon? Sabi ko, sometimes kung loloobin ng Panginoon, wag ako. Kung loloobin ng Panginoon, I'm here, sabi ko gano'n. Excellent na paglilingkod sa Diyos yun. Amen? Okay. You're doing the will of God. Excellent serving. By faith po, sa pananampalataya, muli, Abel offered God a better sacrifice po dahil sa pananampalataya. He was commended as a righteous man. Excellent serving and giving to the Lord. Like yung babaeng balo. Do you remember that, the scriptures? Yung babaeng balo po. Babaeng byuda, binigay niya lahat ng kanyang kabuhayan sa Panginoon. Wow! Hindi alam ng babaeng balo nyo. Nandun si Jesus Christ, tinatanaw, kasama yung mga alagad. Tingnan nyo. Yung mayayaman doon, yan, dito maraming mayayaman sa pananampalataya. Financially, mayayaman din sa pagbibigay sa Panginoon. Yung mayaman na naroon, hindi nila ibinigay ang lahat ng kanilang kayamanan. Ang binigay lang ng mga mayayaman doon sa templo, sa bayan doon sa templo, yung natira. Ay, nakakalungkot. Yan, wow, natira. For example, kumita ka ng 1,000, magkano sa 10% yung 1,000? 100, di po ba? Tapos ibibigay lang mo, manghihinayang ka. 20 pesos, 50 pesos, wow. Tira lang yung binigay mo. Mostly sa mga mayaman, ganun po. Sasabihin natin, hindi naman dugong Ilocano, kuripot pagdating sa pagbibigay sa Panginoon po. Well, ano ba yung kayamanan na yan? Kayamanan na yan, sa lupa lang yan. But every time na nagbibigay ang tao sa Diyos, tandaan po natin yan, dahil may takot sa Diyos, nakikita ng Diyos po yan. Ayan po, yung mga kayamanan na yan. Why? Kasi every time na nagbibigay kayo sa Panginoon, hallelujah, ino-honor nyo ang Panginoon. You honor your God. You serve God. You worship your God. It's an act of
Pagsamba po yan, yung pagbibigay. That is excellent serving and giving to the Lord. Hindi po ako galit. Yan po. Second, maka-Diyos na may takot. Why? Because God is holy. Amen? In 1 Peter 1:15, ganito po sabi, ngunit yamang banalan sa inyo ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ibig sabihin po yan, dahil ang Diyos ay banal, nakikita tayo ng Diyos, ano man ang ating ginagawa, kinikilos sa yan, nagsasalita man tayo, nakikita tayo ng Diyos, kailangan, even yung nagsasalita tayo, ano mamutawis sa labi natin ay puno ng kabanalan, hindi puno ng kabastusan. Di po ba? Kung makikita nyo, kung maririnig nyo, sa kapaligiran po, huwag na po kayong lumayo. Doon po sa aming lugar, sabi nga nung kapatid ko, Brad, ang dami palang marites dito, ang dami mga kabastusan ng mga babae rito, lalaki at babae. Wala tayong magagawa. Sistema ng mundo yan, sistema ng sanlibutan yan. Kaya sabi ko sa kapatid ko, alam mo, banal ang tumawag sa iyo, magpakabanal ka sa lahat ng paraan ng iyong pamumuhay. Sa salita, ibig sabihin, nagsasalita ka o sa isip mo, hindi ka nag-iisip na masama. Ang patotoo mo sa buhay ay buhay mo yan dahil si Kristo nasa buhay mo. Okay. Ayan po. Kaya ulitin ko po, ngunit yaman banal tumawag sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. In 1 Peter 1:16, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Salita po ng Panginoon yan. You'll never excuse to God. Di mo pwede sabihin, excuse me, Lord, kasi bastos tong kausap ko, kailangan bastusan din ang labanan dito. Hindi ko kailangan yun. The best thing na magagawa mo dahil ikaw ay Kristiyano, iwas ka. Kung dumating ang tukso, iwas din. Why? Kasi tumawag sa iyo ay Diyos na banal. Paraan niya ng kabanalan upang mapagtagumpayan mo yan sa buhay mo as a Christian. Nandiyan po ba kayo? Okay. Hindi lang po one day Christian. Hello? Opo. Ang buhay po natin, araw-araw ay buhay na nakikristo na may kabanalan, may katwiran. Why? Nakakatakot po ito. Dahil isang pagkakamali lang pag dumating ang Panginoon. Baka maiwan tayo. Isang pagkakamali lang pananalita. O isang mistake na word na binitawan natin o kasalanan. Biglang dumating ang Panginoon. And I said that to my brother, isang pagkakamali mo, nag-isip ka na masama. Biglang dumating ang Panginoon. Kahit na napakahusay mong manalangin sa Panginoon, excuse me, sabi ko sa kapatid ko, biglang darating ang Panginoon, baka maiwan ka. Andiyan po ba kayo? Sayang yung paglilingkod mo sa Panginoon. Napakahusay mong maglingkod. In a twinkle of an eye, isang araw, bigla na lang mawawala. Nakakalungkot. Nakakalungkot to yun. Okay. Kaya kailangan po, meron kang pananampalatayang maka-Diyos o maka-Diyos na pananampalatayang may takot. Amen? Okay. Pananampalataya na maka-Diyos na may takot. Do you have a holy serving? Meron ba kayong banal na paglilingkod sa Panginoon? Itong ginagawa niyo po, mga kapatid, banal na paglilingkod yan. Dahil inuna niyo ang kalooban at katwiran ng Panginoon. At saka na lang idaragdag ng Diyos sa inyong pangangailangan. Why? Kasi alam na ng Diyos yan eh. Alam na ng Diyos yan. Siya nga may-ari ng lahat ng mga bagay. Alam na yan. Kasi may mga tao, like yung kapitbahay namin, tinugong kaya ng Diyos. Sabi ko, wala, kulang sa pananampalataya ito. Sabi ko, pinag-pray ko na, tinugon nga ng Diyos yan eh. Brother, ganun, wait ka lang.
Pinakamatagal niyan, 1 linggo, 2 linggo. God's will, 2 linggo. Yun po. Kaya lang, na mangyari na, naging pera na, tinakbo na si Brother Boy, yan. Yun o walang pagkatakot sa Diyos po. As a Christian, dapat po, ang pananampalataya ay may takot sa Diyos na nanginginig. Sabi po sa Pilipos 2:12, may takot na panginginig at nagpapatuloy kayo sa paggawa. Paggawa ng mabuti. Amen? Pag-share ng Word of God na may takot. Gumagawa kayo na may kabanalan at takot sa Diyos. Yan po ang pananampalataya maka-Diyos na may takot. Excellent serving and giving to the Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Excuse po, nabaliktad yung aking binasa. Okay. Second po, faith with godly fear. Yan po. Pananampalatayang maka-Diyos na may takot. Ang tao po, dito po sa Marcos 7:68, sabi po rito, sinagot sila ni Jesus. Sa salita ng Panginoon dito, sinabi, mga mapagkunwari. Tama nga sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Ang sinasabihan po rito ng Panginoon, yung mga tao na hindi maka-Diyos at walang takot. Ang paggalang sa akin ng aking bayang ito ay pakunwari lamang. Sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Dadapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na natuturo ng pinakaaral at utos ng mga tao. Ayun po. Christian, ito po mga taong to ay hindi po mga espiritual na tao. Dahil sinusunod nila utos at aral ng mga tao po. Sa atin po, pananampalataya, ang sinusunod po natin to, dito po, bilang mga espiritual na tao, ay yung salita ng Panginoon. Hindi tayo pwede lumakpas doon. Okay. Dahil Christian, you are spiritual people, dapat meron kang pananampalataya sa Diyos po. Ayan o. Okay, third po, ayan po. Obey with eternity faith, ayan po. Hebrews 11:8-10, sabi po rito, excuse po, babasahin ko po. Hebrews 8-10, sabi po rito, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham na siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Yan po. Obey with eternity faith. Abraham followed the will of God. Sumunod to si Jesus Christ. I remember, nung tayo nasa highway, meron isang mataas na may katungkulan, sabi niya sa akin. Unti-unti, pinapaliwanag niya sa akin, pupunta po kayo doon, ganito, ganito, sasakay kayo ng ganito, kailangan alis kayo rito ng ganito, darating kayo ng ganito, ganong oras po. Okay, excuse po. Okay. Sabi niya sa akin, nakikinig ka ba, brother boy? Kinakausap kita. Sabi ko sa kanya. Tiningnan ko siya. Alam nyo, hindi niya alam. Lahat ng instruction niya sa akin, naisulat ko yon. Mahilig kasi ako magsusulat eh. Sabi ko, tingnan mo na lang to. Hala, nagulat siya. Nakikinig ka pala. Akala ko kung ano yung mga sinusulat mo dyan. Ganito, gano'n. Blah, blah, blah. Sabi ko, siyempre, kako. Para alam ko kung ano yung sinasabi mo. Am I right or wrong? Exactly, sabi niya. Kuidaw ka, eto, sinumbong ako kay Pastor Papa. Sabi niya, kala ko hindi nakikinig si Brother Boy. Yung pala, sinusulat niya, Pastor. Hiyang-hiya ako kay Brother Boy. Ang laki kong tao, si Pastor Boy. Parang, ano yan?
Kasi laki lang ng ants. Tapos ito, yung iyak sa kanya. Para ayoko nang bumalik sa kanya, pastor. Kayo na kumausap, pastor. Kasi hindi siya sumagot pinakita lang niya Exactly, pastor. Sabi niya gano'n kay Pastor Papa. Why? Kasi narinig ko ganyan lang po layo. Ayun po. Kalooban nun ng Diyos yun. Pagka sinabihan ka, pumunta ka ron. Sinabihan ka ng small boys, pumunta ka ron. I remember, nasa bahay ako, daragdagan ko lang po ito, maaga pa. Kukuha po ako ng damit ng umaga, dahil basang-basa ako ng pawis. Kasi si Sister Conching po, Sister Conching, may ugali po yan sa bahay na password. Alay, Batanggay niya sana po, hindi ako magkamali. Ganun po siya. Punta mo nga yung aking kapatid na Doray sa Batangas. Sabi ko, sino yun? Ano yun? It's happened, April 27, Friday, sabi ko, no, hindi pwede. Kasi Sabado, maghahanda kami. Dahil Sunday, mananambahan sa Panginoon. Ayoko maglakbay ng ganon, tapos pabalik-balik agad. Pero kaya kong gawin yun sa biyaya ng Panginoon. Gusto kasi pag pumunta ako ng Batangas, ay mag-stay ako hanggang 3 days, 4 days po, ganon po. Why? Kasi, wow, marami nag-aampun sa akin doon. Ganon nila ako minahal. Okay, kahit ibang tao ko. Okay. Alam niyo po, pagdating ko rito sa church, naikwento ko doon sa isang ating kapatid, kay Sister Leti, forgive me. Yung, alam niyo, sa bahay, kinuwento ko. Dahil, nang kinuwento ko, sabi niya, sino kasama natin? Kagad-agad, sabi ni Sister Leti, sino kasama natin? Sister Irene. O, sige po. Kaya ura-ura daw, umalis kami ng morning, ayan. Travel kami, papuntang Lipa, sarap mag-travel, ayan. Na-enjoy namin yung travel. Kaya lang, laking gulat ho namin. At laking gulat din ni Sister Dora, papaano niyang nalaman na meron siyang sakit na cancer. Alam niyo po ba yung cancer niya? Sabi, parang 2 baby ang nasa tiyan niya. Lumaki. At kami mismo, nagulat ho kami. Hindi namin alam. Sabi ni Sister Leti, si Brother Boy, si Pastor Boy, biglang niyaya kami, ganito. At wala kaming kaalam-alam. Actually, yun totoo po, mga kapatid. Wala kaming kaalam-alam na gano'n na senaryo ng kapatid na Doray. Si kapatid na Doray, nasa AG po kami, sila po yung assistant ni Sister Dali sa mga teachers, ganun po. Kinuha ni Sister Dali yung as a teacher, tagapagturo ng mga bata. Nung siya dalaga pa po. Diba, Sister Dali? Yun po, sina Sister Biring, siya po, si Sister Dora ang katulong sa pagtuturo sa mga bata. Okay, kaya naamiso kami. So, in a short, nagkaiyakan na lang kami ron, ganun po. Kaya, ganun kabuti ang Panginoon. Pag narinig mo ang munting tinig, sa manang galing yan, kung alam mo, positibo ka, na totoo yun, at siguraduhin mo, totoo yun, hindi ka ililigaw ng munting tinig na yon. Why? Kasi isang guni mo sa Diyos, sasabihin ng Espiritu ng Panginoon, go. Susunod ka lang. Yan o. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya lang, remember, kung gusto mo sumunod sa Panginoon, you must prepare first your heart. Opo. Sa Bible school, yan ang natutunan namin. You always prepare your heart. Hindi yung sarili. Kasi pagka sarili, iiral ang kayabangan po. Yanda mo lagi ang iyong sarili. Yan. Ang puso mo sa Panginoon. Kasi mahalaga sa Diyos po yan . Why? Tinitingnan kasi ng Diyos yung puso ng bawat tao. And even this time, nakikita ng Diyos yan. Kung kayo mga hidden dyan sa iyong heart, alam ng Diyos yan. Kung ang puso niya clear in the eyes of God, alam mo ng Diyos yan. Walang bagay na hindi alam ng Diyos. Kahit ang buko natin alam ng Diyos. Okay, next. Abraham follow his mindset. Why? Because alam ni Abraham sa kanyang pananampalataya sa Diyos, ito ay tutuparin ang kanyang pangako. Pangako ng Diyos yun.
Bagamat sa Hebrews 11:13, sinabi po rito, hindi nila nakamtan ang pangako ng Diyos. Ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Itunuring na tinanggap na nila. Bakit? Kasi na mga namatay na ito. Si Noah, si Abel, si Abraham. Mga namatay na pero nakita nila. Bagamat patay na sila, nakita nila. Si Abel nga patay na pero nagsasalita pa rin. Pero palang ganun, patay na si Abel, nagsasalita pa rin. Linawin ko po rito sa inyo. Sabi po rito, dahil sa pananampalataya sa Diyos ni Abel ay nag-alay ng mabuting handog. Sa huli po, si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya iba, pag kami nakarinig na boses, gano'n, uy, punta mo si Dore sa gano'n. Sasabihin ba, may multo. Dapat checkin niyo yun. Hindi magsasalita yun, kundi mananampalataya. Alam niyo, nagulat ako ito nang binabasa ko ito. Ganun pala si Abel. Kahit patay na, nagsasalita pa. Dahil sa pananampalataya. Totoo pala yun. Why? Karanasan ko po. Kaya sinabi ko sa inyo, pumunta kami sa Lipa, hindi namin alam. Nagulat na lang kami. Totoo pala. Why? Kasi kailangan lang pala sumunod ka na may pananampalataya sa Diyos. Yan po. Next, eternity mindset, not in this world, but eternity mindset in the eternal life given by God. Tandaan po natin, always yung inyong pag-iisip, ilagak po natin doon sa mga bagay na makalangit, hindi na sanlibutan. Dahil kung ilalagak nyo ang mga bagay na kaisipan sa sanlibutan, kayang-kaya kayong hilahin ng sanlibutan. Kristiyano po kayo. Huwag kayong pahihila. Alam nyo, mananampalataya kayo, mananagumpay kayo. Kaya, every moment ng inyong mga buhay, nilalagak nyo inyong buhay nyo sa Panginoon, yung pag-iisip, yung pagkatao nyo, nakikipag-commune kayo sa Panginoon. Hindi ka kayang hilahin ng sanlibutan. Ang gagawin mo as a Christian bilang mananampalataya, sila ang hilahin mo papunta sa Panginoon. Amen? Yan po. Upang sila man din ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos. At sumampalataya sila sa Panginoon Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Okay. Purihin ang Diyos po. Kaya mahalaga po sa buhay natin yung tatlong mahalagang bagay. Excellent serving and giving to the Lord. Mahusay na paglilingkod at pagbibigay sa Panginoon. Faith with godly fear, pananampalatayang sa Diyos na may takot. Third, obey with eternity faith, sumunod na may pananampalataya tungo sa buhay na walang hanggan. Okay. Excuse po. Dito po tayo magbabakas. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang pinangako dahil ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Walk by faith. Kumikilos na may pananampalataya. And not by sight. Hindi sa paningin lang. Christian, God doesn't change. He doesn't fly, just faith. Ulitin po, Christian, God doesn't change. Hindi siya nagbabago. Yun po yung Diyos. Amen? Hindi siya lumilipad. Yan. Ang kailangan po, pananampalataya. Amen? Pagpalain tayo ng Panginoon. Okay. Purihin ang Panginoon po.